The Secretary of National Defense, the Honorable Voltaire T. Gazmin, will now introduce our guest of honor and speaker. Mga kababayan, ang punong pangkalahatan ng Sandatahang Lakas at Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Please give the troops tikas pahinga. Tikas! Secretary Voltaire Gazmin, Secretary Jun Abaya, Secretary King Dennis, Secretary Danilo Cortez, members of the House of Representatives, Chief of Staff General Manuel Bautista, Major Service Commanders, Lieutenant General Lauro Catalino Lara de la Cruz, Vice Admiral Jose Luis Alano, Lieutenant General Joel Cobales, Police Director General Alan Purisimo, Director General Aja Rontog, Bishop Leopoldo Tumulak, Foreign Armed Forces Attaches, awardees, other generals and flag officers present, former Chiefs of Staff of the Armed Forces of the Philippines, officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, muli magandang umaga po sa inyo lahat. 78 taon na po ang nakalipas mula nang nilagdaan ang Commonwealth Act No. 1 o ang National Defense Act of 1935 na nagbunsod sa pagtatatag ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Bahagi ito ng pagsusulong ng kakayahan nating ipagtanggol ang sarili at paghahanda para sa ating kasarinlan. Ito po ang batayang prinsipyong isinabuhay ng ating mga ninuno sa pakikipaglaban nila sa bataan na walang atubiling nilang ipinagtanggol ang ating kalayaan mula sa mga mananakop. Pinagtibay nito ang tungkulin ng mga Pilipino sa bawat henerasyon. Ang ipinagkaloob sa ating kalayaan ay marapat na pangalagaan at upang maipamana sa susunod na salinlahi. Kakibat po ng pagdiriwang natin ngayon ng inyong anibersaryo ang pagpupugay sa kagitingan ng mga nauna nating kawal ng bayan. At wala pong duda, sa patong-patong na pagsubok na dinaanan ng bansa ngayong taon, taas noon ninyong maipagmamalaki sa ating mga ninuno at sa mga kababayan natin ang ipinakita ninyong tapang, sigasig at pananagutan sa serbisyo. Ang makabuluhan ninyong ambag, lalo na ng mga pinarangalan natin ngayong araw at ng mga ibang araw pa, ay habang buhay ng babantayog sa kasaysayan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Hayaan po ninyong ipaabot ko ang taus-pusong pasasalamat ng sambayanan sa matagumpay at patas ninyong pagbabantay sa nakaraang mga halalang ngayong taon. Nagpapasalamat din ako para sa halos 200 bihag na na-rescue natin mula sa masasamang puwersang naghasik ng karahasan sa Zamboanga at para sa panunumbalik ng kaayusan sa lungsod. Sa ngalan ng mga kababayan natin niyanig ng malakas na lindol sa Cebu, Bohol at kalapit na probinsya, maraming salamat sa mabilis na pagresponde. Gayun din, maraming salamat sa pagsagip at paghahatid ninyo ng ayuda sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Pinatalahin ninyo sa buong mundo na gaano mang kalaking hamon ang idulot ng mga mapagsamantala at ng mga dumarating na sakuna. Anumang banta o peligro, gaano mang kalayo at kaliblib na po, basta't tumbasan lamang ng tapang at dedikasyon, tumulong, maaruga at makakabangon ang mga Pilipino. Kaya naman, mula sa inyong mga pinunong sibilyan sa pangunguna ng ating pong butihing kalihim Voltaire Gazmin, sa inyong mga opisyal sa militar sa pamumuno ni General Manny Bautista, hanggang sa mga koronel at kapitan ng Navy, Sergeant Major, Private, Airman at Apprentice Seaman, buong bayan po ang nagpupugay sa ipinamalas ninyong husay at profesionalismo. Muli, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Sa harap nga po ng mga pagsubok, malaki ang inaasahan sa ating mga kawal. Kaya naman, marapat lang nabigyan kayo ng estado ng sapat na kapasidad sa inyong tungkulin. Hindi na po manhid ang gobyerno sa pangangailangan ninyo. Ang tugon natin, tuloy-tuloy na modernisasyon. Kung dati po, iisa lang ang ating C-130, ngayon 3 na at inaasikaso na rin natin ang pagbili ng 2 pa. May 2 na rin tayong mas malaki at mas modernong barko.
ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz. At madadagdagan pa yan. Napasakamay na rin natin ang 3 brand new at sensor po kayo, pinapaulit sa atin ang mga naghirap makuha mo ito. Brand new po na naval helicopters mula sa Italia na nabili natin sa halaga ng 1.33 billion pesos. Pinaalala po ni Powik, baka makalimutan ko raw, may 2 pang parating. Ang buod nito, sa maayos na pamamahala, nasusuklian natin na makabulong suporta ang pagmamalasakit ninyo sa ating bayan. Makakaasa kayong mula sa pagbili ng iba pang bagong kagamitan hanggang ng inyong mga pinuno, mula sa paglalatag ng oportunidad sa inyong pamilya, ngayon hanggang sa inyong pagre-retiro, isinusulong ng gobyerno ang mas makakabuti sa inyong kapakanan. Ngayon papasok na tayo sa huling yugto ng ating pamamahala. Kumpiyansa ako sa patuloy ninyong pakikibalikat upang hindi madiskaril ang nararanasan nating transformasyon sa lipunan. Batid natin hindi basta-basta magpapatalo ang mga nakinabang sa lumang kalakaran at sistema. Tandaanan lang natin ang pundasyon ng seguridad ay ang kumpiyansa ng sambayanan sa kakayahan ninyong ilayo sa panganib ang bayan at talikuran ang mga tukso. Dahil kailanman, hindi sapat ang manalo lang sa mga laban at ang panandaliang tigil putukan. Ang mas mahalaga, pagwagian ang puso't isipan ng ating mga kababayan at ang tiwala nilang kapag may sundalong Pilipino, panatag ang kanilang kalooban. Ngayon pong nalalapit na ang Kapaskuhan. Ngayon pong nalalapit na ang Kapaskuhan, hayaan ninyong batiin at ang inyong pamilya ng isang maligayang Pasko. Alam kong ang marami sa inyo rito ay madidestino sa iba't ibang lugar at mawawalay sa inyong mga mahal sa buhay. Itinuturing ko na po kayong bahagi ng aking pamilya at talagang humahanga ako sa ipinapakita ninyong sipag at dedikasyon upang panatilihing payapa at ligtas ang Kapaskuhan ng ating mga kababayan. Alam ko pong kaisa natin ang inyong hanay sa adikain nating maiparamdam sa mga umaharap ngayon sa panibagong pagsubok ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, na hindi ito masusukat sa yaman, sa halaga ng pagmamayari o sa masaganang handa. May papawalas lamang ito sa wagas na pagmamahal at pagmalasakit sa isa't isa. Nananalig po tayong bawat pagsubok na ating haharapin ay panibagong pundasyon ng katatagan para sa ating ganap na pagunlad. Kumpiyansa akong patuloy na magiging sandigan ng sambayanan ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Nasa kabundukan man, karagatan o himpapawid, sa lahat ng kawal nating naglilingkod sa bawat sulok ng ating kapuluan. Taas noon ninyong ipagmalaki na kayo ang mga kawal ng bayan, ang mga kawal ng Pilipino na buong katapatan at kagitingang naglilingkod sa nag-iisa at minamahal nating bansa. Bago po tayo magtapos, nasabi ko na po ito, gusto ko lang po maulit ngayon, talagang isang matinding karangalan po para sa akin ang maging Pangulo ng isang lahi tulad ng Pilipinas at ng mga Pilipino at maging Commander-in-Chief nyo. Talagang napakarami po karangalan ang ating natatamo dahil sa nagkakaisang sambayanan tungo sa pagbabago ng ating lipunan. Maraming salamat, maligayang anibersaryo po sa inyo lahat. Thank you very much, His Excellency Benigno S. Aquino III.